Hello, good morning mga lalabs, mga vayots once again. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko Dabawenyo around the world. Sa Davao region, may hapon sa inyo nga tanan. At sa mga kapwa ko din po OFWs around the world, hello, may araw sa inyong lahat or magandang araw sa inyong tanan. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, share naman. Share. So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, ay nasaan ang IDCA? Bakit walang tulong ang Amerika? Dumaan si Bagyong Karina, nanalasa sa Hong Kong at ay sa Taiwan, tapos pumunta sa sa China, doon ulit nanalasa. Alam mo, yung dalawang bansa, sinira na naman winasak ni Karina. Ang lupit. So ngayon, nasaan ang IDCA? Bakit hanggang ngayon? Naidkamot na lang sa itlog. Walang tulong. Dinagdagan ni Bongbong Marcos ng 4 na base militar yung binigay ni dating Pangulong Panot na nasa impyerno na ngayon. Nagpapalo ni Satanas ng kanyang buntot, walang nagawa yung IDCA Tapos dinagdagan pa ni Bongbong Marcos ng 4, o hindi nga lang 4 dahil sabi talaga ni Senadora Amy Marcos, 17 na yung IDCA site sa Pilipinas na hindi man lang binalita ng mga potang inang mga bayarang media at mga reporters. Mismo si Senadora Amy nagsabi, 17 ang IDCA sites na sa Pilipinas. So nasaan ang potrages na IDCA na yan, nang sabi ni Bongbong Marcos ay para daw yan sa mga disaster, no? Na magtulong-tulong. Bakit wala tayong nakikitang mga putragis na mga Amerikano dyan na tumulong, nag-rescue sa mga nabahaan, na lumusong sa baha na may mga basura kasama at mga ihit-tae na naghalo ng tayo ng iro, daga, pusa, kung ano-ano pa. Bakit wala? Pagdating din sa ayuda, wala. Ang sabi ni Secretary Galvez, Carlito Galvez, magbigay daw ng ayuda yung IDCA. O saan na, Secretary Galvez, yung pinagyabang mong IDCA mong ayuda? Hanggang ngayon, nag-idkamot pa rin sa kanilang mga itlog ang mga putrages. Sabi din ni Bongbong Marcos, tutulong din daw ang IDCA. Nasaan na? Yung tulong nga ng gobyerno Maraming mga Pilipino ngayon na apektado ng baha, nagreklamo dahil kulang-kulang ang tulong ng administrasyon ni Bongbong Marcos. BBM, Mr. President, sir, bangag ka. Nasaan ang 800 billion na program na nasa iyo? Saan mo na tinago? Andoon na ba sa ibang bansa na bawat biyahe ninyo may dala kayong crates? Nasabi ni Maharlika sa kanyang puting ahas. Doon na ninyo ba i-deposit yun? Ang program po yun, sir, para yun sa mga ganitong klaseng kalamidad. Tapos kinuha niyo pa yung 90 billion dyan sa PhilHealth. Mangungutang pa kayo ngayon ng 500 million sa US dollar sa Amerika. Bawas-bawasan, Mr. President, yung pagiging sugapa ninyo sa pira. Alalahanin mo, hindi mo yan madadala sa hukay. Tingnan mo yung tatay mo. Nung namatay, anong nadala? Na nagdusa pa nga ang kaluluwa nun dahil ilang dekada yun, hindi nalibing sa kulungan ang kanyang bangkay na katawan. Kung hindi pa, umupo si Presidente Duterte. By hook or by crook, pinatlibing niya talaga. Kahit hinaharangan siya ng mga makakaliwang grupong mga senador. Mga nagpoprotesta dyan, makakaliwang pink CPP. Ipapahukay pa nga ni Kiko Pangilinan yung libingan ng ama mo. Bakit hindi mo ngayon ilibing si Kiko doon? Ikaw na presidente. Tapos uutang-utang kayo. Ay,
Ay, naku po, Diyos ko, patawarin talaga itong administrasyon na ito. No? Wala, sa katinoan talaga. Una-unahan pa ngayon, ng China, kahit binaha ang China ilang beses na ikinatwa pa ng ibang mga putang inang mga Pilipinong walang utak na mga tanso na mga supporters ni Bongbong Marcos. Ayan. Isa naman siguro sa inyo naka-avail ng 3,500 na relief goods ng China sa pangunguna ni Ambassador Chinese Ambassador to the Philippines na si Huang Xilian na nagbigay ng 3,000 or nag-donate ng 3,500 relief packages worth of 3.5 million pesos, no? O may mga bigas, mga dilata, may mga noodles at yung mga immediate relief goods, no? Palakpakan. Kahit binaha ngayon ang China. Kahit binaha ngayon ang China, namimigay pa rin sila. O ito, oh. Yung bigas, malaki, hindi tagda 2 kilo. Hindi kagaya nung kay Martin Romualdez, malaki pa yung tarpaulin niya. Nahiya, no? Hindi na siya naglagay ng mukha niya sa tarpaulin. Yung party list nilang kawatan din. Kasi yung asawa niya yung treasurer. Ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, dyan sa Congress, yung si Yeda Romualdez, na yun yung chairman or chairwoman ng Tingog Party List. Na sila din yan, magpamilya nag-ikot-ikot, magsabuatan. O yun, may Tingog Party List doon. So ito, yung bigas, tag ilang kilo to, halimbawa 5 kilo or 25 kilos yung isang sako. Ayan, hindi tinipid ng Chinese ambassador. 3.5 million budget, ganito kalaki yung mga bigas. So, samantalang yung akap ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, budget doon, 500 billion pesos, 2 kilo at may isang kape. May 3 noodles at 2 dilata. Yun, hindi tinipid dito. At mismong pinangunahan din ng ambasador, no, namigay. Pero si Bongbong Marcos ginawa pang parang aso na gutom yung mga nabahaan. Natuwa pa. Hindi na tayo magtaka kung bakit matuwa si Bongbong Marcos na nagkaroon ng baha. Bangag yan eh. Nagmistula pang nangangampan niya ang putragis. Lumusong sa baha at hinayaan yung mga tao na lumusong din doon sa baha na sinakyan ni Bongbong Marcos, nabigyan ng ayuda. Parang ginawang patay gutom na mga aso ang mga Pilipino. Palibhasa kasi, wala silang malasakit talaga. Ito yung ambasador ng China. O yung Davao City, namimigay din. O siguro nasa Metro Manila yun kasi truck by truck yun, no? So 3 araw ata yun maglalakbay. Namimigay din yung Davao City ng ayuda. Doon sa Metro Manila. Na ginigipit pa yun, ang Davao. Nilagyan pa doon ni Marcos ng bata-batalyon ng mga sundalo dahil nais niyang kubkubin, agawin, nakawin, kagaya ng kanyang ama, yung pag-aari ni Quiboloy. Diyos ko po, si Bongbong Marcos, yung kanyang asawang sa laki ng tiyan, mga patay gutom pa rin ng mga putang ina. So, naglalakbay na yung mga truck by truck na mga galing sa Davao na mga relief goods na dadalhin po doon sa tawag dito, Metro Manila. Pero si Bongbong Marcos, ito ang ginagawa ng ating presidente na hindi din naman trabaho. Dapat uutusan yung kanyang mga gabinete. No? Ayan, pumunta doon. Nagpasip-sip ang iho ni puta. Ayan. Nasa taas. Ayan. Yung mga tao na yan, binibigyan yan ng mga ayuda, ginawang parang aso. No? Walang proper
coordination na dapat doon sila papuntahin sa mga evacuation center kung meron man. Pero sa ganitong klase, na pinapalusong sa baha ang mga tao, walang evacuation center na nangyari. Or baka wala din evacuation center ang ginawa ang administrasyong Bongbong Marcos na to. Sa dami ng evacuation center na dapat tapusin niya under Duterte administration, baka isa sa mga yun na hindi natapos, nakatingga na naman. Ang daming projects ni Duterte dati. Dahil kaya siya binoto, continuity. Pero wala ang ginawa. Pinapalusong sa baha yung mga tao. Si Bongbong Marcos, akala mo kandidato, natatakbo ang puta. Natuwa pa na may baha para makautang siya. Madagdagan na naman ang kanyang kukulimbatin sa pira ng taong bayan. Diyos ko po, Diyos ko. Tinatago ang unprogram. Pati yung, sila Ralph Ricto. Magkasabwat, ilang bilyon kaya ang kay Ralph Ricto doon? Yung doon sa sa 90 billion na inutusan niya Yung manageriat, yung dyan ng PhilHealth, na transfer doon sa Philippine Treasury. Dahil kukunin nila, ilagay sa program. Tapos paghati-hatian ng mga putang ina na to. Tapos ngayon, yung ending, uutang para may maitulong. Gagamitin si Bagyong Karina para makautang sa World Bank para may makurakot ang mga animal na mga putang inang yawa. Opo, mamatay na sana kayong lahat, mga buwisit kayo. Sana bagong magtapos. Yung IDCA ng Amerika. Hanggang turjak na lang ba kayo dyan ng mga sundalo sa IDCA ng US sa mga Pilipina? Turjak na lang kayo sa mga babae at mga bakla dyan. Wala kayong tulong? Tamod lang ng mga Amerikanong sundalo ang kanilang maibigay dyan sa mga Pilipina? Sa mga akla? Sa mga hayok din sa burat? Tingnan mo kung paano tayo ginago ng administrasyon ni Marcos. Tutulong daw yung IDCA. Nasaan na? Anin mo pa yung damo pagpatay na ang kabayo. Yes ko.